Pag-usapan po natin ngayon ay itong ating Senado. Patapos na yung 19th Congress sa 2025 after election 20 Congress na kung tawagin. Ngayon, mag-i-election tayo, midterm election, 12 senador ang dapat nating ihalal kung kinakailangan. Pero ngayon, ilan po sa mga incumbent senador, Villar, Tolentino, Lapid, Revilla, Bongo, De La Rosa, Cayetano, yan po yun eh. At iba pa. Hindi ko na matandaan yung iba. Ngayon, ay may mga nagpapakilala ng mga gustong maging senador. Nagkaroon na po ng mga General Assembly ang iba-ibang political party last week dahil pinaghahandaan na po yung pagpapile ng Certificate of Candidacy para maging opisyal na sila'y kandidato. Next month po, October, malapit na yan. Simula na ho ng pagpapile ng Certificate of Candidacy sa mga gustong sang national position like senador. Ngayon ang tanong, mga kaibigan, masaya ba kayo sa performance ng ating Senado? Kontento ba kayo sa nagawa at ginagawa ng ating Senado? Mahalaga pong tanong yan dahil tayo mga Pilipino ang pinanggagalingan ng pera na kanilang ginagastos. Sweldo, public hearing, transportation, at marami pang gastusin nila. Araw-araw. Bilyon sa isang taon. Tayo at pera natin. Kaya ang mga Pilipino ay may karapatang mamili at maghayag kung sino ang karapat-dapat na maging senador. Ito bang nabanggit natin mga pangalan ay sa palagay nyo dapat pang manatili dyan? Or magpalit na tayo? Kasi sa komposisyon ng nakaraang kongreso at kasalukuyan, mag-ina, magkapatid, half-brother ang mga member ng Senado. Huwag po natin kalimutan, napakataas na institusyon ang Senado. Ang Philippine Congress, dalawa, upper and lower chamber, mataas at mababang kapulungan. Mataas na kapulungan Senado. 24 lang ang senador yan. Every 6 years, naghahal tayo ng 12 senador. Okay? Ngayon, kung hindi kayo kontento sa kasalukuyang composition dahil mag-iina, magkapatid, half-brother at kung ano-ano nandyan, naging parang family corporation na ang Senado. Ay alam nyo, meron tayong 110 milyong Pilipino. Majority ng Pilipino dyan may mga qualification, mga doktor, abogado, engineer, certified public accountant, mga ekonomista at marami pang mahalagang posisyon na palagay ko'y mas kailangan natin. Di ba dapat mamili tayo? Papayag ba kayo na magiging family corporation ang ating Senado? Puro mag-iina, magkakapatid na lang ang naghahawa? Sila lang ba ang may matatalino? Sila lang ba ang karapat-dapat maging senador? Siyempre, ang sagot dyan, hindi. 1,000%. Hindi. Kaya kayo, tayo, kasama ang mga Pilipino sa abroad na registered voters, by mamili tayo ng bagong mukha, bagong talino, bagong pag-asa, bagong politiko. Ako, nanghihinayang ako dito kay Dilima, ayaw nang bumalik sa Senado. Baka nga napansin niya na wala nang mangyayari sa Senado. Pamilya na nakapwesto. Kaya balita ko, magkokongresuma na lang. Party list. Sayang, abogado at magaling yan. Pinakulong ng walang kakwenta-kwenta. Akwital, di ba? Ngayon, itong issue ng mga nagpapakilala ngayon ng mga kandidato, yung iba re-electionist, yung iba mga bago. At pasintabi na, mga artista na naman. May mga artistang incumbent, kakandidato, may bagong artista, tatakbo. Wow, masaya ba kayo?
Kontento ba kayo sa mga artist, politician, na mga incumbent at mga gustong maging senador? Karapatan nila tumakbo, pero mahalaga ay ang pagsusuri ng taong bayan. Kung ayaw nyo magsisi, maging matalino sa pagboto. Kung gusto nyo magbago ang buhay ng inyong pamilya, pumili ng karapat-dapat na kandidato. Kung hindi kayo magbabago, malamang ang buhay nyo hindi rin magbabago. Kung madadala kayo pasintabi na sa magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling magsalita, na hindi naman yan ang qualification, baka hindi magbago ang buhay nyo. Pero kung kukuha tayo ng merong kalidad, quality, talino, malasakit, paninindigan para sa bayan, especially sa West Philippine Sea, na ito hong mga re-electionist, wala naman akong nadinig dyan na merong tapang ng paninindigan, pabor sa Philippine government tungkol sa West Philippine Sea. Karamihan sa mga re-electionist, ala tayong naririnig. Mga bahag ang buntot, ay hindi ko maintindihan kung bakit. Pro-China pa nga ang dating nung iba. Kaya sa pagpili ng ating mga gustong suportahang senador, huwag kalimutan ang mga national issue, itanong sa kanila. West Philippine Sea, pagsuporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos, internal, external security, foreign policy, at iba pang mga programang para sa ating bayan. Huwag na huwag sana na gusto lang maging senador sila para maghigante. Gusto lang magsenador sila para gumante. Gusto lang nila magsenador para mamulitika ng mamulitika. Huwag sanang ganon, mga kababayan ko, Pilipino. Kung mahal mo ang sarili mo, ang pamilya mo at ang bansang ito, may quality, may kalidad, may kakayanan, may paninindigan, lalo tigit ang kailangan natin. Umpisahan na nating magsuri, umpisahan natin silang kilalanin para sa sensitibong posisyon na 12 senador. Itigil na natin ang family corporation. Itigil na natin yung pamilya na lang ang naghahawak ng mataas na kapulungan. Gumanda ba ang buhay natin sa pamilyang naghahawak ng Senado? O sila lang ang gumanda ang buhay? O sila lang ang naging maayos ang buhay? Tanungin po natin ang ating sarili. Tumingin tayo sa ating kaliwa, kanan, harap at sa likod kung ano ang buhay natin kumpara sa mga politikong pamilya at pabalik-balik sa Senado. Hindi napansin, walang malalaking politiko at malalaking pangalan na ngayon hindi gaano lumulutang. Parang dismayado rin silang sumali dahil alam nilang mahirap at maskip manalo sa Senado, baka malusutan ng mga papogi lang, paganda lang, pero walang platapormang matino. Kaya yung magagaling at veterano mga politiko, wala pa tayong narinig ngayon kung nakaka-interest pa. Kaya mapagsuri, maingat, manindigan. Hindi pera, hindi pangako, hindi material na bagay. Kailangan kakayanan. May kakayanan ang ating ilalagay. Please like ng ating mga video. At follow and subscribe na rin sa mga hindi pa dito po sa MA Pinoy TV. At isama na rin nyo siyempre yung isang channel natin, Mike Abe Opinions.